Binubusisi naman sa Senado kung paano ginamit ng mga ahensya ang ibinigay na intelligence at confidential funds sa kanila simula noong nakarang taon. Nakatutok si Mav Gonzalez. Sinimulan kanina ng Select Oversight Committee ng Senado ang pagbusisi kung paano ginugol ng mga ahensya ang kanilang intelligence at confidential funds para sa taong 2022 hanggang 2023. Kanina, binuksan ang report ng Office of the President at ayon kay Senate President Mig Zubiri, wala raw silang nakitang questionable. Most of what we saw were actually in aid of anti-drugs, anti-human trafficking, yung anti-terrorism, dealing with tipsters, yung nagbibigay po ng tip, tapos informants at meron pong corresponding parang reward. Things like that, which I think is very important. Kailangan nating gawin yun at very successful as the report is very thorough. Ayon kay Zubiri, nagsumiti na ang mahigit 20 ahensya ng kanilang report. Nire-report din sa Commission on Audit ang paggastos sa intelligence at confidential funds. At dahil sensitibo raw ang impormasyon sa mga report, hindi raw ilalabas sa publiko ang laman ng mga dokumento. Ayon kay Zubiri, hindi lang puro para sa national security ang pondo. Ang agency na ginamitan yan for removal of informal settlers from their area, giving them assistance and relocation sites. So, it doesn't exactly have to be, terrorism in nature or national security in nature. Yan ang paggamit nila. Now, it is up to us to decide in the committee kung tama ba yung paggamit nila noon. Nasilip na rin daw nila ang report ng Office of the Vice President pero hindi pa nasinsin. Naglabas naman ng pahayag ang Office of the Executive Secretary o OES tungkol sa paglilipat ng 221 million peso confidential fund mula sa Office of the President papunta sa Office of the Vice President tong nakaraang taon. Ayon sa OES, otorisado ang Pangulo na maglabas ng pondo para sa mga bago o kagyat na aktibidad ng mga ahensya ng gobyerno, alinsunod sa Special Provision No. 1 ng Fiscal Year 2022 Contingent Fund. Kabilang daw sa ni-request ng OVP ang 96.4 million pesos para sa financial assistance and subsidy at 125 million pesos para sa confidential funds ng bagong tayong satellite offices. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.